don't give a fuck what you say. Yung time po na nawala ang anak ko, wala akong tinawagan na tao, kundi yung mga kamarangay ko po, barangay official. Kasi hindi ko po alam kung anong gagawin ko nang ilabas yung anak ko. Hindi po ako doon binablog. Nung pinasok po sa morgue yung anak ko, syempre, nanay ako, hindi ko na alam kung ako lang mag-isa. Hindi ko po alam kung sino saan nakatatakbo. Nandun ba si Kuya Mel nung time na yon na kasi Wala po. sinasabi, nandun daw ako at nagbablog. Wala po, wala pong vlogger na kung sinong vlogger man, wala pong vlogger doon. Wala pong camera. Kasi po yun, madilim nga po doon sa lugar ng morgue. Ang naandun lang pong tinawagan ko, unang-una ko pong tinawagan yung kaibigan ng anak ko. Ang sumunod po sila kagawad kasi po hindi ko alam. Sabi ko, saan ko dadalahin yung ang bangkay ng anak ko kasi kung ako lang. Tumawag. So yun na nga guys. So yan at ito naman ang ating bibigyan ng reaction po ang kung ano yung talagang naramdaman ng nanay ni Vanessa po dahil napanood nga daw niya yung live stream ni Mang Iking po na siya ay parang pinaratangan na ginagamit niya ang kanyang anak na pinapablog kahit patay na. Nako, so masakit po 'yon sa isang ina po bilang isang ina na namatayan ay alam niyo na siguro mararamdaman din ng mga kapwa-ina ng nanay ni Vanessa kung ano ang pwede maramdaman na ikaw ay namatayan tapos pinaparatangan ka pa na pinagkakakitaan mo ang iyong namatay na anak na sinasabing ipinapablog at ang pinagdududahan nga at ang ay walang iba kundi itong si Kuya Mel at hindi lang yun kumbaga pating itong si Kuya Mel ay pinaparatangan din na magnanakaw daw ng yung mga pera na pinapadala ng sponsor para sa pagpapagamot ni Vanessa po So ito ay medyo nagkalabo-labo na at dito nga ay talagang hinahamon ng nanay ni Vanessa itong si Mang Iking at hinamon niya ito para pumunta sa bahay nila at sabihin niya kung ano yung gusto niyang sabihin guys. So mahirap talaga pagka mga ganito po kumbaga ay sana'y bigyan naman ng kaunting respeto ang namatayan, no? Grabe yan. So, bago tayo magtuloy-tuloy, syempre, mega love shoutout po sa inyong lahat, sa mga solid Kalingap supporters, and of course, sa aking mga subscribers, and patuloy lang natin suportahan ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang at Erda Vlogs and Kalingap Rab. So, tuloy-tuloy na po tayo, guys. Po ako ng barangay council, dalawa po yun ang council. Pumunta doon, yun ang tumulong po sa akin. So yun na nga guys, at talagang tahasang itinatanggi ng nanay ni Vanessa na walang vlogger, walang camera doon sa pagkamatay ni Vanessa nga po at ang unang tinawagan niya lang ay yung actually nabanggit ngayon, kaibigan ni Vanessa and then yung dalawang kagawad ng barangay dahil of course, mag-isa lang po si nanay ni Vanessa at maaring sa kalituhan ay hindi na rin niya alam kung ano yung kanyang gagawin. So, kailangan talaga niya ng karamay. So, yun po ang sinabi ng nanay ni Vanessa, guys. Tapos po, bakit makapanood ko? Bakit ganon? Napatay na nga yung anak ko. Bakit daw pinapablog ko pa? So, yun guys, yan yung binanggit natin kanina na napanood ng nanay ni Vanessa sa vlog nga, sa live stream ni Mang Iking na sinasabi na bakit patay na yung si Vanessa ay ipinapablog pa, kumbaga ay pinalalabas dito na parang patay na ay pinagkakakitaan pa. Sakit po nun, di ba guys? Lalong-lalo na sa mga magulang, mapainaman o ama na mapagsabihan ka ng ganun ay ano kaya mararamdaman din ng iba. Grabe, no? Di po ako ganong nanay. Na gano'n, doon na po ako sa ganung sitwasyon, gagawin ko pa yun sa anak ko. Sana naman po, parang awan nyo naman po, wag nyo naman pong gawa ng issue. Patay na po yung anak ko. Ay, nako. Bakit kaya yung mga ibang tao guys, wala talagang pinipiling
pagkakataon. Basta gusto lang sabihin yung kanilang gustong sabihin. At wala nang pinipiling pagkakataon na hindi na marunong rumispeto sa patay at lalong-lalo na sa namatayan. Basta nagsasalita lang. Nako, mahirap tong ganito guys. Ginagawa niyo pa? Makipag-usap po kayo ng maayos sa akin. Pumunta po kayo sa bahay. Yun. Anytime po, harapin ko naman kayo. Kasi po, wala po akong taong sinusumbungan o sinisiraan kayo para may bumigay lang ng pera sa anak ko. Hindi ko, Sino itong tao na ito? si Dr. Love po, sinasabi niya na nagpa-vlog pa, pina-vlog ko pa yung anak ko. Sana naman, Dr. Love, kung tumutulong ka, sana naman po bukal sa kalooban mo. Grabe, no? Kumbaga, ano kayang pakiramdam ngayon ni Mang Iking na nagsalita itong nanay ni Vanessa na kung tumulong ka, sana naman ay yung bukal sa kalooban mo. Masakit din yun, no? Masakit din yun dahil parang sinasabi na rin na kumbaga napilitan or hindi bukal sa kalooban ang pagtulong na pinapakita ni Mang Iking dito no sa pamilya. Ako, kailangan which is totoo naman kung hindi mo kayang tumulong, no, huwag ka na tumulong, no? Kung iaasa mo yung tulong mo sa iba, ay huwag mo lang gawin. Dapat kung gusto mo tumulong, yung galing mismo sa'yo para masabi na talagang totoong pagtulong. Grabe, actually, may babanggitin pa yung nanay ni Vanessa mamaya tungkol sa pera na tulong-tulong na mga yan, no? Mamaya, mararating din po natin yan. Huwag niyo naman pong isumbat yung mga tinutulong niyo. Hindi ko naman po yung ginastos ko yun sa anak ko. Alam mo naman po yung kalagayan niya, nakita mo, pinasilip ko sa'yo. Ayun, grabe, ano? Talagang matindi rin tong si Mang Iking, no? Na narinig niya na kung ano yung sinabi ni nanay ni Vanessa. Parang iniisip pa yata na ginastos sa iba yung pera na yon. Kanino ba talaga galing yung pera na yon, guys? Yan ang dapat nating malaman ano dahil dahil sa pagkakaalam ko ay yung mga tulong na pera na yan ay pinadaan kay Kuya Mel at siya nga ay pinagdududahan or pinagbibintangan din na nagnakaw ng pera yung mga padala nga po ano na para kay Vanessa nung siya ay nasa critical na ano pa na sitwasyon at lumalaban pa sa kamatayan. Alam mo kung gano'n nahihirapan si Vanessa? Bakit gano'n na ano niya sa akin? Hindi ko, Dr. Love, ginagawa ito para lang sa akin. Hinabalan ko yung mukha ko kasi alam kong wala ako pong malalapitan. Kasi Ang alam sakit niyo kung yan. mahirap kami. Kaya ako lumapit sa mga taong makakatulong sa akin. Bakit daw kailangan niyong hanapin yung pirang inabot sa akin? Ginastos ko yun para sa anak ko. Kasi pinagbintangan ako magnanakaw. Yung pong pirang sinasabi mong na inabot sa akin na hindi mo naman pinapangalanan. Yung pong 10K, o yung tinanong mo baga po ako. Yung 10K, alangan naman pong isa-isahin ko sa'yo, yun lang naman ang tanong mo. Siyempre po, yun ang sasagutin ko. Alangan naman. So yun guys, no, sa aking pagkakatanda kasi merong hinahanap itong si Dr. Love. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong guys, is bukod dun sa 10K na pera ay meron pang another 5K pero magkahiwalay na pagkakataon yata yan. Isang 3,000 at 2,000 po yata yon. In since parang na-interview din yata ni Mang Iking itong nanay ni Vanessa ay hindi nabanggit yung 5K na yon. Kumbaga nabanggit lang ay yung 10K kaya siguro umano ka agad sa isip ni Mang Iking na yung 5K sa kabuuan ay ninenok, ninakaw or ibinulsa, pinitik ni Kuya Mel na yun nga tinatawag na Agnas. Hindi man direktang pinapangalanan kasi ang tawag sa kanya dito
ay si Agnas. Saan naman galing yung salitang Agnas na yan? So, alamin po natin dito guys, no? Hindi mo naman ako tinatanong nung ibang yun. Magdaldal ako ng magdaldal. Anong klaseng nanay naman po ko nun? So, yun. Kumbaga, hindi naman tinatanong yung tungkol sa, ano, kumbaga yung 10K lang tinanong. Alangan namang magdaldal siya na magdaldal. And yung pagkakataon na yun, guys, na tinanong yata siya, ay kasalukuyan na dinadialysis itong si Vanessa at mukhang tinawag lang ni Mang Iking itong nanay ni Vanessa para i-vlog at kausapin. Kumbaga ay imbis na respetuhin yung time na yon na binabantayan ng isang ina, yung isang anak na nasa critical na kondisyon ay tinawag pa para i-vlog. So, maririnig natin yan, guys. Yun po, una naman yun inabot sa akin ni Kuya Mel. So, yun, yung 5K na tinatawag, sinasabi ay nauna na naiabot pa dati bago pa nagkaroon ng issue na 10K na naiabot din naman yon, no? Saka wala naman po pati nangyayaring nagbablog si Kuya Mel doon sa akin. Ikaw nga po, grabing video, ang tagal-tagal ng video mo. Kasi kahit nang dialysis na yung ano ko, nagpaiwan ako doon. Ilang minutes din tayo nung ibinidyo mo ako. So, yun na nga guys, no? Sinabi na, si Mang Iking ay ang tagal-tagal daw ng video, no? At habang dinadialysis si, ano, si Vanessa at that time. Kumbaga, sana inano mo na, pinalagpas mo na yung mga ganong pagkakataon na habang dinadialysis yung isang anak, ang ina, sana hinayaan lang muna na nandun at nagbabantay, no? Para lalo maintindihan, guys. Ulitin po natin yung part na yan. So, eto. Yun po, una naman yun inabot sa akin ni Yung Kuya 5K, Mel. nauna na. Saka wala naman po pati nangyayaring nagbablog si Kuya Mel doon sa akin. Mhm. Ikaw nga po, grabing video, ang tagal-tagal ng video mo. So, yun. So, ang inaano dito ni nanay ni Vanessa, guys, ay si Mang Iking na ang tagal-tagal niyang mag-video. Kasi kahit nang dialysis na yung ano ko, nagpaiwan ako doon. Ilang minutes din tayo nung ibinidyo mo ako. So, yun na nga, guys, no? Yan yung na-discuss natin kanina lang na sana nirespeto yung mga ganitong pagkakataon na habang nasa critical na na kondisyon yung pasyente at syempre bilang isang nanay sana iginalang man lang na palipasin muna yung mga ganong pagkakataon habang dinadialysis ang anak. Dapat nandun yung nanay na nagbabantay po, ano. Pero kinuha pa yung time ng nanay ni Vanessa, kinuha pa ni Mang Iking yung time ng nanay ni Vanessa sa pagbabantay sana para i-vlog, para i-video. Yun na nga, ilang minuto daw yun. Ang tagal-tagal daw. Grabe. Bakit hindi nagpapablog na si Vanessa sa kanya? Ayaw niya na po. Yun lang sinabi niya. Ayaw ko nang magpa-vlog, mama. O, di ko naman po yun. Di ko man siya pinilit. Siya naman po kusang ano nun. At siya man po kusang nag-ayaw. Hindi ko naman sinabi sa kanila, oh, mag-ayaw ka na anak dyan. So, yun guys, no? Isa pang ano yun, no? Bakit inaayawan itong si Mang Iking? Hindi lang siya, no? Hindi lang si Vanessa ang unang umayaw, kundi pati yung bata. Yung kapatid po ni Marian. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Yung second to the youngest na kapatid ni Marian po, ano? Ay umayaw din sa pagpapabideo, sa pagpapablog kay Mang Iking. Siguro meron silang hindi nagugustuhan na sabihin na natin pamamaraan ng pagbablog po sa kanila kaya sila umaayaw. ano masasabi mo doon sa pinaratang sa akin magnanakaw ako? Natatawa na lang po ko sa kanya kasi sabi ko, natanggap ko naman po yun. Bakit sasabihin niya nagnanakaw si Kuya Mel? So, ibig Natanggap sabihin, Alam nyo guys, yun yung isang pinakamatinding yung pagbibintakan mo isang tao na nagnakaw na hindi mo alam yung totoong kwento, no? At itong tahasang inaamin naman ng nanay ni Vanessa na nauna na niyang natanggap yung isang kabuuan na 5K na iyon. Tapos ay pinaparatangan ngayon itong si Kuya Mel na nagnakaw. Nako, parang actually guys um,
malaking ano 'to, malaking, kung makakapag-isip itong si Kuya Mel po ano, na kontrahin or sabihin na nating ano, idemanda itong si Dr. Lab, ay puwedeng-puwede kasi pinaratangan siya na magnanakaw. Ang sakit po nung ano, yung paratangan ka, okay, eh, pagpalagay natin tayo, pinaratangan tayo na magnanakaw na hindi naman tayo nagnakaw. Sobrang sakit nun. Sobrang sakit kasi parang ang isang magnanakaw kasi wala ng ano, wala ka ng lulusutan, na dahilan bakit ka nagnakaw, 'di ba? Mabuti pa nga yung nanakit ka ng kapwa-tao mo ay meron ka sigurong maidadahilan bakit nanakit ka ng isang tao kasi binubully niya ako or what, pinagtatanggol ko sarili ko. Puwedeng sabihin 'yun, pero 'pag sinabing magnanakaw isang tao, ano puwede mong idahilan bakit ka nagnakaw? Wala. Sabihin mo trip mo lang, hindi puwede 'yun. So 'yun ang, ano po ano, naisip ko lang na if ever na magre-retaliate itong si ano, si Kuya Mel, ay talagang matindi ito kasi, yung mismong nanay ni Vanessa ay pinatutunayan ngayon na natanggap niya yung pera na 'yon 'no, na sinasabing ninakaw ni Agnas or ni Kuya Mel. Grabe 'yan. Naman yun. May katotohanan ba yun o wala? Wala po. Siya lang naman ang Mhm. nagbigay ng ano, ng motibo. Eh, yung pagpunta ko daw doon nung araw na, nung oras na namatay si Vanessa, humabol daw ako sa iyo at nagbigay ako sa iyo ng 5,000. Uy, wala ka naman po dun. Di ka naman po punta dun. Oo. May nag-chat sa inyo na wala na si Vanessa or nagtawag. Pero wala ka naman po dun kasi sabi mo, sa malayong lugar ka. O paano naman po makakapunta ka dun? Kaya nga, kasi yun ang sinasabi niya palagi. Kaya naman po ipinaabot yun. Kasi baka siyempre, mag-asa kayo, nag-asa pa na, andun sa ospital si Vanessa, nakikipaglaban pa rin. Eh, naiuwi na nga po at humuko na yung katawan ng anak ko. Tama. Nung Mhm. time po kasi nung 13, dinalisis po siya. Naalam ko yun, nagpunta ako doon. Hininto po ng mga doktor o nurse yung magda-dialysis kasi po bumaba na po yung heartbeat po niya at saka yung oxygen. Oo. Isang oras lang po yun, inakyat na siya. Tapos po tinawagan na ako nung kapatid ko po na pinapunta ko doon at yun naman po ang nagbabantay, pinapunta ako doon kasi sabi po may importante akong pipirmahan. Oo. Pumunta po ako doon. Pagpunta ko po sa dialysis center, wala wala na yung anak ko tsaka wala yung mabantay. Sabi ko, bakit kaya wala? Ano pa yung gusto mong ipaalam sa mga manonood ni Vanessa, no? Dahil doon sa mga kumakalat na mga kung ano-ano sa mga vlog, di ba? Sana po, wag na kayong maniwala sa mga nagbablog, nagsasabi na ganyan kasi wala naman pong katotohanan lahat ng sinasabi niya. Lahat-lahat po walang katotohanan. Sino yan? Ay, yung tao po, si Dr. Lab. Kahit po, si Dr. Lab, naamon kita ngayon. Pumunta ka sa bahay. Sabi, So 'yan, grabe. Pangilang beses nang sinabi ni nanay 'yan na hinahamon niya si Dr. Love na puntahan or pumunta siya sa bahay nila 'no, para sabihin lahat kung anong gustong sabihin at sasagutin siya. Naku po, mo lahat ng ano mo. At hindi totoong nagpa-vlog ako doon sa morgue. Yun lang grabe naman. naiinis po ako sa iyo. Kasi inaano mo na nagpa-vlog ako sa morgue na patay na nga si Vanessa. Irespeto nyo naman po yung anak ko. Konting respeto naman po. Please lang sana po. Yun lang naman inaano ko sa iyo. Grabe naman 'yun 'no, yung pararatangan ng isang ina na, ipapa-vlog pa kahit sa morgue ano 'yun, sa totoo lang, hindi naman din yata po pinapayagan na mag-vlog sa morgue po ano. Matindi rin kahit sa morgue ano, pero totoo yung sinabi ng ano, nanay ni Vanessa na kaunting respeto naman, 'no? Lalong-lalo na yung namatayan at yung namatay mismo, respeto naman 'yan. Huwag naman gawan ng, issue ng dahil lang sa kagustuhan mong gumawa ng issue para may mapag-usapan, para may manood, ay isipin din minsan na sana magkaroon ng respeto 'no? Hindi ko mo mahirap lang yung mga tao ay
hindi na irerespeto, hindi na bibigyan ng paggalang o respeto, abay dapat pantay-pantay, di ba? Inyo po, haabot ng inyong makakaya, tutulungan nyo si Vanessa. Bakit Yun. ganyan to po? Hindi naman na makapagsisig, hindi nyo makakausap. Ako yung kausap nyo, hindi na si Vanessa. Bakit po ang sasabihin nyo ganun, ulit-ulitin nyo? Kung tutulong kayo, hindi na sa akin ipapaabot nyo sa kapatid ko. Doon So yun pala, no? Paulit-ulit daw na sinasabi na kung tutulong sila ay hindi na papaabot sa nanay ni Vanessa kundi sa kapatid na ng nanay ni Vanessa. Siguro pinalalabas nila na wala na silang tiwala dito. sige, yung kapatid ko ang tulungan nyo, baka yun ang nangangailangan sa ngayon. Yun ang gusto niya at yun ang lagi niyong binabanggit, inuulit-ulit niyo na parang walang kwentang nanay. Yun. Sobra naman kayo, doktor, na pumunta kayo yun sa bahay, naamon ko kayo. So yun guys, no? Grabe. Yun yung mahirap minsan, no? Yung mga maliliit na bagay ay ginagawa ng issue para lumaki, no? Para lumaki. Para lang, sabihin na natin, ang pagbablog kasi, sa totoo lang guys, no? Alam naman natin lahat yan, ay, ano yan, pagka nag-vlog ka, may nanood, ay magkaka-ano ka dyan, magkaka-revenue ka. Pero sana piliin naman yung mga kino-content, no? Sana piliin naman yung mga ganyang bagay. Ay, wag nang ano, wag nang wag nang patulan, kumbaga palagpasin na yung mga ganyang bagay kasi ewan ko kung nararamdaman nila yung nararamdaman din ng mga ano po ano, yung mga namatayan. Sana respeto. Yun lang. Of course, guys. So, yun lang naman din ang aking opinion. And if ever na meron kayong opinion dito, ay malaya din po kayong i-share sa ating comment section. And kagaya na sabi ko kanina, ay parang may naririnig na nga ako, guys, na nag-iisip na si Kuya Mel na balikan or idemanda itong si ano po ano si Mang Iking sa kanyang mga paratang sa kanya na siya ay nagnakaw. Siguro kung if ever na maisipan or gawin ni Kuya Mel yun, ay karapatan niya yun. Dahil sa ngayon pa lang naman ay nagsalita na yung talagang pinaka matibay na witness na hindi talaga ano nagnakaw si Kuya Mel at sinasabi ng nanay ni Vanessa mismo na natanggap niya yung pera na yon na ibinibintang nga kay Kuya Mel po ano. So yung guys medyo ano to anyway sa 22 po yata ang living ni ano ni Vanessa sa mga malapit sa malapit na lugar if ever na ano po kayo ay yun po sa 22 yata ang living. So yun guys, so hanggang dito na lang and maraming salamat po muli sa inyo lahat, no? At sana'y magsilbing aral ito sa mga ibang gustong tumulong na sana kung tutulong ay yung bukal sa kalooban, hindi yung matapos mong tulungan ay may kasamang panunumbat at ano po. Yun lang. So hanggang dito na lang and magkita-kita pa tayo ulit sa aking mga susunod na upload and huwag din po kalimutan pindutin yung like button and notification bell. So yun lang guys. So hanggang sa muli. Bye-bye po muna. Bye.